Kate's Personal Voice. Sunod-sunod bumagsak ang lahat ng tauhan ni Catherine sa buhangin hanggang sa kaming apat na lang ang natira. Tumigil ang putukan at isa-isa lang naglabasan sa bukana ng gubat. Nabuhayan ako nang makita si Charles na nakatitig sa akin. Madungis at gusot-gusot ang suot. Sabog-sabog din ang buhok at may hawak na baril. Pinadumihan ba nila ang kamay ng bibi ko? Oops, asawa ko pala. Shit, ang sarap sa ears. Asawa ko na siya. Maingat akong inalalayang makatayo ni Lance na nakayapos pa rin sa bewang ko. Itinulak naman nila Catherine at Hannah ang bangkay na kanilang tauhan na siyang ginawa nilang harang at nakipagtutukan ng baril sa mga kaibigan at tao namin. As if may laban pa sila sa ilang batalyong nasa harapan namin na unti-unting lumalapit na sa amin. Subuko na kayo dahil dalawa lang ang pagpipiliin nyo. Ang makulong o sa impyerno? Madiimbulyaw ni Danica sa mga ito habang nakatutok sa mag-ina ang mga barila. Magkamatayan na pero hindi kami susuko sa mga katulad yung halangang bituka. Ani Hannah sa nang uuyam na tono. Napahalakhak ang mga kaibigan ko sa isinaad nito na napapailing. Kami? Halangang bituka? Oo. Nagkakamali ka, sweetheart, dahil kayo ang halangang bituka. Mapang-uyam na bulyaw ni Erica dito. Napaatras ito ng patuloy sa paglapit si Erica at Karen habang pranteng nakalukip-kip ang tatlo at parang nanonood ng magandang eksena sa movie. Samantala, taimtim lang na nakatitig sa akin si Charles na napakadilim ng aura. Bahagi akong ngumiti sa kanya para iparating na ayos lang ako. Kita ko ang pagdaloy ng kanyang luha habang nakamata lang sa akin. Huwag kayong lalapit! Huwag niyo akong lalapitan! Tili ni Hannah na halatang kabado. Itinutok na ito ang hawak na baril pero matapang na naglakad ang dalawa hanggang sa harapan nito. At ang siraulong Erica, walang alilangang hinablot ang hawak nitong baril at kinaladkad ito sa gitna ng pagitan namin. Umihag! Tili nito sa inang parang natuod at nakatutok lang ang baril sa mga kaharap. Mag-ina pala kayo? Kaya naman pala pareho ang likaw ng bituka nyo. Natatawang saad ni Karen. Lumapit na din ang tatlo at ang mga walang hiya kong kaibigay pinagpasapasahang suntukin, sampalin, sabunutan at pinagtutuhodin ito sa tiyan at tagiliran. Tuwang-tuwa pa mga itong ginugulpi si Hannah na walang kalaban-laban sa kanilang lima. Napapailing na lamang ako. Putok na ang mga labi at kilay nito pero patuloy pa rin pinagtutulakan nila ito sa isa't isa. Halos manlupaypay na ito sa mga tinamos sa mga kaibigan ko. Nang sumigaw si Catherine. Tama na! Tigilan yung anak ko! Sigaw nito na ikinalingon ng lima dito na napapangisi lamang. Agad na itinulak ni Jessica si Hannah na bumagsak sa buhangin at nawala ng malay. Huwag kang mag-alala, tanda. Ikaw nang susunod. Nakangising saad ni Karen na ikinahalakhak ng mga ito. Akmang hahakbang na ito nang ibinaling ni Catherine sa akin ang baril nitong ikinatigil ng mga kaibigan ko. Sige, lumapit kayo. Hindi ako magdadalawang isip na patayin ang kaibigan nyo. Sige, lapit. Matapang nitong pangahamon. Tumigil ka na, Aling Catherine. Wala ka nang kawala. Pagbabayaran mo ng pananakit mo sa kaibigan namin. Asik na Danica. Umiling itong ikinasa ang baril na nakatutok pa rin sa akin. At sa tingin nyo mananalo kayo sa akin, ha? Panguuyam nito na napapahalakak ng pangdemonyo at lumingon sa akin na ngumisi. Napalunok akong bumilis ang tibok ng puso ko. Sa'yo nag-umpisa ito, Kate. Sa'yo din magtatapos. Kung nanahimik ka at hindi ibinalik ang mag-inang Charles at Sheila sa mansyon, wala tayo dito ngayon. Mamatay ka na. Sigaw nito kasunod ng pagbagal ng paligid at ang pag-alingaw-ngaw ng putok ng baril. Naligas ako nang biglang may yumakap sa akin, kasabay ng unti-unti naming pagbagsak sa buhangin. Dinig ko pa ang panabay nilang pagsigaw sa pangalan ko. Anak! Buddy! Nanginginig akong napabangon at napatingin kay Lance. Nakasalukuyang umaagos ang dugo sa likuran. Ibinangon ko ito at hinawakan ng palad na pilit inaabot ang pisngi ko.
Napaluha ako habang nakatitig sa mapupungay na niyang mga mata. I'm sorry, babe. Sa lahat. Siguro hanggang dito na lang. Patawarin mo ako. Ang mommy ko, ang kapatid ko, sa lahat ng atraso namin sa'yo. Sa inyo. Mahal na mahal kita at hindi ko pinagsisiyang minahal kita. Nangihina at putol-putol nitong pakiusap na naghahabol hininga. Tumulo ang luha ko at hindi na mapigilang mapahagulhol. Tama na. Tama na. Kung mahal mo ako, lumaban ka. Magsimula tayo muli. Patatawarin kita basta lumaban ka, ha? Huwag kang madaya, Lance. Sisingilin pa kita. Naiintindihan mo, ha? Lumaban ka. Huwag kang mamamatay. Awahin pa kita. Bubugbugin. Babalian. Lulumpuhin sa laki ng atraso mo sa akin. Bakit mo pa kasi ako niligtas? Humahagulhol kong asik dito. May na itong natawa na napaubo ng dugo. Kung may pagkakataon akong ulitin ang buhay ko, pipiliin ko pa rin mahalin ka. Hindi mo man ako natutunang mahalin, at least ikaw ang kasama ko. Hanggang sa huling hininga ko. Palagi mong tatandaan, babe. Mahal. Na mahal kita. Higit pa sa buhay ko. Naghihingalong saan nito. Umiling-iling akong hinaplos ito sa pisngi. Huwag ka na magsalita. Dadalhin kita. Kahit sa ibang bansa pa magamot ka lang. Gagawin ko, ha? Huwag mo kong iiwan, Lance. Kung talagang mahal mo ako, lumaban ka para sa akin. Magsisimula pa tayo. Babawi ka pa sa akin. Pilit itong umiti na tumulo ang luha. Can I ask you a favor? Yeah, sure. Anything. Agad kong sagot. Can you kiss me? For the first and last time? Naghahabol hiningan saan nito. Napahagulol ako at tumangutango ditong yumuko at humalik sa mga labi nito. Umawak ito sa bato ko na dahan-dahan tumugon. Maya pa'y unti-unting bumagsak ang kamay nito kaya napamulat ako at nakita itong nakangiti at papikit nakasabay ng pagtulo ng kanyang luha. I love you, babe. Pabulong nito kasabay ng tuluyang pagpikit nito na may ngiti sa mga labi kahit luhaan ang mga matang ikinahagulhol kong mahigpit itong niyakap. Lance! Napatingala ako kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan sa amin. I didn't notice how long we stayed on that position. Namalayan ko na lang na may mga choppers na sa pampang at inaakay ako ng mga kaibigan ko. Napalingon ako kay Catherine. Balisa, umiiyak at tumatawa ito na parang tuluyan ng tinakasan ng bait. I look at Charles. He's silently crying while staring at me. I pouted and wait for him. Puno ng samot-saring emosyon ang mga mata nitong nanunubik. Napangiti ako nang nasa harapan ko na ito at mahigpit akong niyakap. Ikinulong niya ako sa akin niyang mga bisig. Sa sobrang higpit ay napadaing na ako kaya't kumalas ito na hinaplos ako sa muka at pinunasan ang mga labi ko. Next time, don't kiss those assholes out there. You're my wife. Now, your lips is mine. Your kisses belongs only to me. Napangiwi ako dito na bakas ang galit at tampo sa tono. Do you understand? Madiing saan nito. Pilit akong ngumiti dahil napakaseryoso nitong matiim na nakatitig sa mga mata ko. I'm waiting, Mrs. Monterde. Napatikom ako ng bibig at hindi mapigilan kiligin sa itinawag nito. Langya, ang sarap sa ears matawag na Mrs. Monterde. Opo. Opo. Pagpapabebe ko na napakurap-kurap na nakatingala ditong napapangiti na rin na humahaplos sa pisngi ko. Pasalamat ka. Baliw na baliw ako sa mga halik mo. Tabasin ko yung uso mo eh. Kung saan dumadapo. Mahinang asik nito at ikinulong ang mukha ko sa mga kamay nitong siniil ng napakalalim na halik ang mga labi ko.
Tulala ako habang naghihintay kami na lumabas ang mga doktor na siyang umaasikaso kay Lance. Mabuti na lang at na-revive pa ito ng medical team namin kaya dito na namin sa Amerika itinuloy kung saan ako dati dinala noong nag-aagaw buhay din ako dahil sa ina nito. Si Hannah ay nasa kulungan na habang ang ina nilang si Catherine ay tuluyang nabaliw dahil sa pagkakabaril nito sa sariling anak. Nakakalungkot lang na sa ganito kami humantong dahil sa pagmamahala namin ni Charles na nagsimula sa shower party ni Leia. Si Jake naman ay binalik na namin sa dati ang itsura nito at binayaran ayon sa aming kasunduang presyo. Inako din namin ang responsibility sa pagkamatay ni Julia at binayaran ang naiwan ng pamilya ng triple sa aming kontrata. Baby, nagsisisi ka ba? Nabalik ang ulirat ko sa malamig na boses ng asawa kong yumapos sa tiyan ko. Napahinga ako ng malalim at dahan-dahang pumihit paharap dito. Ngumiti akong yumapos sa batok nito na matamang pinakatititigan ang mga nangungusap niyang mga mata. No, baby. Hindi ko kailanman pagsasisihang minahal kita. Nangilid ang luha nito na may ngiti sa mga labi. 2 linggo na rin kami dito sa ospital at nakakagalaw na ako ng maayos. Pero si Lance ay nanatili sa ICU kaya nga kasama namin dito ang mga kaibigan ko. Under coma ito kaya puno ng aparatos sa katawan at may tubo sa kanyang bibig. Ayon din sa akin yung mga doktor ay posible na mabaldado ito sa pagkakadamage ng kanyang spinal cord. Pero maaari pang agapan kung mag-undergo ito ng treatment. Nasa pasyente na raw iyon kung gugustuhin pa niyang makalakad muli. Naikwento ko rin sa kanila ang mga natatandaan ko sa mga nangyari. Ang mga narinig ko at kung paano ko ipinaglaban at prinotektahan ni Lance sa kanyang ina at kapatid. I pity him. I really do. Hindi ko lang lubos akalain na napakalalim ng pagmamahal niya sa akin. Sana'y hindi ko na lang siya sinagot noon. Dahil sa pagiging playgirl namin magkakaibigan ay marami na pala kaming nasasaktan at pinapaasa. Pero kung hindi lang dumating ang isang Charles Ignacio noon sa buhay kong nanggulo sa puso't isip ko, ay masasabi kong kami pa rin ni Lance hanggang ngayon dahil kahit paano ay minahal ko din naman siya. Makulit, masayahin, palabiro, caring at mapagmahal siyang boyfriend kaya hindi ako nahirapang magustuhan din siya. Without knowing na mahal din pala siya ni Karen dahil mag-best friend sila. Pero nagkagulo ang lahat nang magtagpo ang landas namin ni Charles. Hiniwalayan ako ni Lance noon dahil ipinakita ni Karen sa kanyang kinuha nitong video namin ni Charles habang sumasayaw kami sa shower party na nakatrunks lang ito at kita din doon kung paano ko siya siniil sa kanyang mga labi. Pero imbis na magpaliwanag ako noon kay Lance, mag-sorry at aluin ito ay hinayaan ko siya at nagpatuloy sa pangungulit kay Charles. Hanggang sa nalaman kong boyfriend pala siya ng high school best friend kong si Hannah. Na nakababatang kapatid pala ni Lance na pinaampun lang ng kanilang ina sa amigo at amigo nitong walang kakayanang magkaanak. Sa dami na nangyari ay parang kaitagal na ng mga bagay-bagay gayong wala pang 1 taon. Inakay na ako nitong pabalik ng silid ko. Araw-araw kami nandirito sa tapat ng ICU na nakabantay kay Lance. Wala naman kasi siyang pamilya na siya mag-aalaga sa kanya. Dumating dito si Daddy Frederick noong bagong dating pa lang kami pero kailangan niya din bumalik ng bansa dahil candidate na naman ito bilang re-elect senator ng bansa. Napapanguso akong inihiga nito ng kama at pinaunan sa kanyang braso. Nakakainis. Hanggang dito lang ang nagagawa namin. Itong Monterde na ito naman kasi nagpapakipot pa. Magpagaling daw muna ako at nakakahiya daw dahil nandito kami sa ospital. Ospital daw ito, hindi motel o hotel. Kaya itigil-tigil ko daw ang pagnanasa ko sa kanya dahil hindi niya raw ako didiligan sa gantong sitwasyon. Ay, napakailap naman. Asawa ko na siya pero heto't binibitin pa rin ako. Ano yan? Bakit nagkakandahaba na naman ang uso ng asawa ko? Napangisi ako. Pinaningkita naman ako nito na tila ba nababasa na naman ang nasa isip ko. Wala kasing gabi na hindi ko siya kinukulit na mag-home base na siya sa akin kahit doon na namin sa CR gawin. IG ako. Pero heto at tinataas na lang niya palagi ang panty kong nalalaglag para paanyayahan siya. Ay, baby. Kagatlabing tawag ko na pinalamlam ang mga mata. Napangisi itong umiling na mahina akong pinitik sa noo. No. Napabusangot ako. Alam nga niya. Alam na alam. Charles naman. Kaya ko na nga.
Napahagikik itong naiiling sa akin na makitang disappointed na naman ako sa pagtanggi nito sa labing-labing portion namin. Matulog na nga tayo, baby. Hindi pa pwede. Pagaling ka muna. Anito na mariing humalik sa noo ko at marahang hinahaplos ako sa buhok. Kainis ka talaga. Hindi ko na naawa sa puson ko. Ismid ko na bumusangot dahil nakatagilid kami sa isa't isa. Tuwang-tuwa pang makita ko naiinis na naman na hindi napagbigyan. Ay, gasain ko na to eh. Asawa ko naman na siya. Baby naman, your mouth. Ang bulgar mo talaga. Inirapan ko itong ngiti-ngiti lang at nangingislap ang mga matang nakatutok sa akin. Lumipas ang mga araw na tuluyan na akong gumaling. Bumalik na kami ng bansa pero naiwan sa Cara na siyang bantay ni Lance. Stable naman na ito at nasa recovery room na hinihintay na magkamalay. Napag-usapan din ng mga magulang namin ni Charles na magpakasal ulit kami. Nagtatampo pa nga ang mga ito na ang dami na palang nagaganap sa pagitan namin pero hindi daw kami nagsasabi sa kanila. Mabuti na lang at boto ang mga ito sa amin dalawa ni Charles kaya hindi kami nahirapan na suyuin ang mga ito. Mas excited pa nga ang mga itong magpakasal ulit kami ni Lance, lalo na sina Ma'am Michelle at Sofia na dati ng matalik na magkaibigan at ngayon magbalain na. Hindi na kami umangal nang sila na mismo ang nag-organize ng church wedding namin ng asawa ko. Kita namin masaya ang mga ito sa ginagawa kaya hinayaan na lang namin. Tutal, kami naman ang personal na nag-organize sa unang kasal namin. Although napakasimple lang ng garden wedding namin sa Baguio, na hanggang ngayon wala pa kaming honeymoon. Ay, panayambog ako ng hangin habang dahan-dahan naglalakad papasok ng simbahan kung saan ang kasal namin ng asawa ko. Napaka-elegant ng suot kong gown na off-shoulder style at puno ng kumikinang na bato na siyang palamuti mula laylayan kaya napakabigat niyang dalhin pero carry lang. Naka-broadcast pa talaga ang kasal namin tinututukan ng publiko at tinaguri ang Royal Wedding of the Year sa pinagsamang Monterde at Del Mundo Heirs kaya lahat ay nasasabik na masaksihan ang kasal namin. As expected, napakakisig at gwapo ng asawa ko sa kanyang gray tuxedo samantalang nagmukha akong crown princess sa garbo at ganda ng gown ko. Nabibigatan na ako dahil sa disenyo pero matamis pa rin ako nakangiti sa lahat. Kahit nga ang Charles ko ay kayang-kaya kong buhatin eh. Itong gown pa kaya? Kahit pangalawang beses na namin magpakasal ay napapaluha pa rin kami dala ng sobrang sayang nangingibabaw sa puso namin mag-asawa. Nagkakamali pa kami sa vows namin kaya nagkakatawanan ang mga bisita at hindi maiwasang tuksuhin kami sa pangunguna ng mga kaibigan naming may sayad. Tatawa-tawa si Karen nang siya ang makasalo ng bouquet na sinadya kong inihagis sa akin naroroonan nito. Kaya napapanguso si Jessica na bumulong sa akin na ihagis ko sa gawin niya ang bouquet ko. Pagkatapos ng ceremony sa simbahan at pagpapapicture taking namin ay tumuloy na kami sa Monterdo's Hotel kung saan ang catering namin. Napupuno ng hiyawan at palakpakan ng paligid lalo na't napakaklingi namin ni Charles sa isa't isa. Lalo na ako na may pahimas-himas pa. Matapos ang nakakapagod na araw ay masaya kaming humuwalay sa lahat. Lumipad kami papuntang France para sa aming honeymoon na naudlot dahil sa kagawan nila Catherine at Hannah. Are you happy, my hubby? Bulong ko sa asawa ko nakatanaw dito sa glass wall nakita ang Eiffel Tower. Ngumiti itong iginiya ako sa harapan at yumakap mula sa likuran ko. Kapwa kami naka-bathrobe lang dahil kararating pa lang namin at kaliligo. Sobrang saya, my wife. Na-trauma ako sa honeymoon natin sa Palawan. But now that you're here in front of me, malayo sa lahat, nakahinga ako ng maluwag. You have no idea how afraid I am that night. Para akong mababaliw habang iniisip na inilalayo ka na sa akin nang wala man lang ako nagawa. Pumihit ako dito at kitang nangilid ang kanyang luha na kaagad kong pinalis. Napahaplos ako sa pisngi nito na may matamis na ngiti kahit tulad nito ay nangingilid na rin ang luha ko. Luha ng labis-labis na kaligayahan na sa lahat ng aming napagdaanan ay heto't na natili kaming nakatayo at magkasamang haharapin anuman ang ibato sa amin ng kapalaran para subukin kung gaano kami katatag para sa isa't isa. You know what, Charles? Wala akong kinakatakutan. Hindi uso sa akin na makaramdam ng takot. Kahit nga sa kamatayan ang kaharapin ko ay miningisian ko lang at hahamuning sunduin kung kaya niya.
Puro kakalokohan. Napahagikik ako. Seryoso, baby. Wala akong kinakatakutan. Pero noong gabing nadakip ako, for the first time, Charles, natakot ako. Natakot ako hindi para sa sarili ko kundi para sa iyo. Natakot ako mapahamak ka nang wala akong magawa. Kaya kahit anong pagpapahirap ang ginawa sa akin ni Catherine at ng mga tao nito, pilit ko nilalabanan sa ikamatayan na nagwe-wave at nakangisi sa akin. Parang naririnig ko pa nga noon ang boses nitong sinasabing, "Sinusundo na kita, Kate. Sumama ka na. Sa liwanag." Mahina ako natawa at napailing ng mamutla itong napapalunok. Magseryoso ka nga. Ang talino mo namang babae pero pag ako ang kaharap at kausap mo para ako nakikipag-usap sa may saltik. Pananermo nito na ikinahagik-hik ko lang na napapakagat labing matamang nakatitig dito. Lahat ng tunay na magaganda, Charles. Asahan mo may saltik sa utak. Ikaw Why so gwapo naman kasi ng baby ko. Lalong lumuluwag ang tornilyo sa utak ko dahil sa iyo Sira, dati nang maluwag ang tornilyo mo sa utak, Kate. Unang kita ko pa lang sa iyo. Nahalata ko na yun. Nagkatawanan kaming nakayakap sa bewang ng isa't isa. Pero lalo mong pinaluwag, baby. Pero alam mo, may isang bagay pa na masikip na kailangan mong paluwagin. Makahulog ang saad ko na ikinasamid nito ng mahimigan ang ibig kong sabihin. Ay naku, Kate, nakakabakang punlaan. Baka mamaya niyan magmana sa iyo mga magiging anak natin. Okay lang kung mga lalaki. Paano kung magkaanak tayo ng mga babae at magmana sa iyo ng kapilihan? Para ngayon pa lang mapapanot na ako. Napabungis-ngis ako sa pagmamaktol nito na natatawa na rin. Matagal-tagal kami nagkatitigan nang may ngiti sa mga labi. Animoy nag-uusap kami sa pagitan ng aming mga mata na nangingislap na matamang nakatitig lang sa isa't isa. Handa ka na ba, hubby? Magkakalumpuhan tayo. Sobrang tagal mo na nagpapakipot sa akin. Di na ako makapaghintay na binyagan ka. Paanas ko na ikinatawa at iling nito. Kumindat akong napapakagat labi dito na pinamumulahan. Nakapwa nagniningning ang mga mata sa isa't isa. Why do it makes me feel like you're expert about lovemaking, baby? San ka natuto, ha? Natatawang saan nito habang magkayakap. Kami, papasok ng silid. Naman, baby. Hollywood porn ba naman ang pinapanood namin magkakaibigan? Paano hindi kami matututo? Let's go, baby. I can't wait to ride you. And do you? Maghapon akong inalagaan ni Charles sa kawalan ko ng lakas sa magdamaga naming labing-labing. Don, kung hindi lang bumigay ang katawan ko na parang tinakasan ng lakas ay hindi ko pa tatantanan ng asawa ko na panay ang bungis-ngis. Naiiling na lamang ako dito na todo alaga sa akin at guilty na nilagnat ako dahil nasobrahan niya ako. Pero shit, gusto ko pa. Nakakaadi kaya? Baby, come on, go to sleep now. Mag-uumaga na Pause ang boses kong pagkausap dito na nakagasnang nakaupo sa gilid kong panay pa rin ang puna sa akin ng basang bimpo. Naawa naman ako dito dahil pasado 3:00 na ng madaling araw pero heto pa rin siya at inaasikaso ko. Kita ang antok at pagod sa gwapong mukha nito pero nanatili pa rin gising sa tabi ko para maasikaso at mabantayan akong nahihimbing. I'm okay, baby. Sige na, tulog ka na ulit. No, come here. Ungot ko na tinapik ang tabi ko. Pilit itong umiti at inalapag na ang Tupperware at towel sa bedside table bago sumampa ng kama at umayos ng higa sa tabi ko. Napangiti akong yumakap dito at sumiksik sa kanyang dibdib. Napayakap din ito na panay ang halik sa ulo ko. Thanks, baby. I appreciate your efforts for taking good care of me. Umaplos ito sa likod ko at pinagahalikan ako sa ulo na ikinangiti at kilig ko. It's nothing, baby. Besides, kasalanan ko naman kung bakit ka nilagnat. I'm sorry again, baby. Mahinang saad nito na baka sa tono ang guilt. Napahagikik ako lalo nagsumiksik sa dibdib nito. It's okay, baby. I told you, normal lang na manghinat lang natin ako. Baka naman mamaya niya matrauma ka na naman at magpakipot ka na naman sa akin, ha? Nakangusong maktol ko. Mahina itong natawa at masumigpit ang pagkakayakap sa akin. Saglit kaming natahimik pero mayapay narinig ko na ang mahina nitong paghilik.
Napatunghay akong napailing na lamang nang makita itong tulog na at bahagyang nakaawang din ang bibig. Napahaplos ako sa napakaamong mukha nito at marahang pinatakan ng mumunting halik sa buong mukha. Napasuklay ako sa kanyang buhok at pinakatitigan ng kanyang napakagwapong mukha. Hindi ko mapigilang maluha habang nagbabalik tanaw sa lahat ng aming pinagdaanan, kung paano ko siya kinulit, hinabol, nagmakaawa, lumayo at bumalik. Handa naman sana akong ipaubaya ito noon kay Hana kung nagmamahalan talaga sila. Kaya nga ako nagpakalayo-layo, pero para malaman na hindi naman ito totoong mahal ni Hana at kaya lang bumalik ng bansa dahil nalaman na anak bilyonaryo ito at hindi baliwang ina, hindi ako makapapayag. Magkamatayan na, pero hindi ko ito susuko sa taong pera lang ang habol sa kanya. Muli ko itong hinalikan sa mga labi bago inayos ang kumot namin at umunan sa kanyang braso. Good night, baby. Sleep well. I love you so much, hubby. Kinabukasan, mas maayos na ang pakaramdam ko. Paika-ika pa rin maglakad pero nakakaglaw na ako. Lumabas ako ng silid pagkatapos kong maligo at nagsuot ng bathrobe dahil kumakalam na rin ang sikmura ko. Naabutan ko naman ito sa kusina at abala sa pagluluto. Napasandal ako sa pinto at nakahalukip-kip habang pinagmamasdan ito. Naka-boxer brief at apron lang ito kaya't nakatambad ang mamasal nitong likuran. Napahagod ako ng lalamunan. John, mas nakakatakam pang lantakan ito kesa sa niluluto. Good morning, my gorgeous wifey. Basig lambatin nito nang malingunan ako. Hindi ko maitago ang ngiti at kilig ko sa pagbati nito kahit nasanay naman na ako sa mga compliment nito. Lumapit na ako at naupo sa countertop. Pinatay naman ito ang gas stove at inalis ang apron bago pumuwesto sa gitnang hita ko at napayapos sa bewang kong pinaghahalikan ako sa buong mukha. Tatawa-tawa ito nang umuso ako dahil sinadyang hindi humalik sa mga labi ko. Ang ganda ng gising natin ah. O sisa ko. Napapakagat labi itong napabungis-ngis na sumiksik sa leeg ko. Napayakap ako dito na pasimpleng pinipisil ang mga muscles nitong napakatitigas. Naman, wifey, paano hindi gaganda ang umaga ko eh? Magaling ka na. Makahulog ang saan nito na hindi makatingin sa mga mata ko at pinamumulahan. Pinaningkitan ko itong pinipigil ang sariling mapabungis-ngis. Ang cute ng mo ko, halatang may ibig gawin. Shit, gustong gusto ko yan. And so? Painosente ang tanong ko. Pwede na ulit, wifey. Mainang sagot nito na muling sumubsob sa leeg ko para ikubli ang pamumula ng muka. Natatawa akong pilit na binaklas ang braso nito at hinawakan sa pisngi at iniangat patingala sa akin ang mukha nitong parang kamatis na sa pula. And why are you blushing, baby? Baby naman, alam mo na yun? Napapangusong saad nito. Napangisi ako. Hindi ko alam yun, Charles. Sabihin mo para alam ko. Panunodyo ko. Ang sarap niyang tuksohin sa gantong bagay. Pulang-pula ang mukha na hindi makatingin sa mga mata ko. Ay, ang monterde na ito. Huwag na nga. Akmang bibitaw na ito sa akin nang mabilis kong hinila ang tali ng roba ko na ikinalunok nito dahil dumaustos pababa ng kinaupuan kong countertop ang roba ko. Wala ako ni anumang saplot kaya bumalandra sa mga mata nito ang half-naked na kahubdan ko. Napangisi ako nang unti-unting nagdilim ang mga mata nitong napuno ng kasabikan at pagnanasa. Sa iginagawad nitong tingin ay nagiinit na ako at nasasabik na muli. Baby, paanas nito na napakalalim ng boses. Go on, baby. It's all yours. Lalong nagdingning ang mga mata nitong dahan-dahan na hinalikan ako. Napabalikwas ako nang tumunog ang cellphone ko sa bedside table. Inaantok ang mga mata ko na napasilip sa screen at agad na sinagot nang makita ang pangalan ni Karen. Hello, buddy? Pabulong kong sagot dahil nakatulog ulit si Charles habang nakayapo sa bewang ko ang braso nitong nakasiksik sa dibdib ko. Natigilan ako nang marinig itong humihigbi sa kabilang linya. Dahan-dahan kong binaklas ang pagkakayapo sa akin ng asawa ko at bumangon ng kama. Buddy, what's wrong? Are you okay? I'm okay, buddy. Sorry, nastorbo ba kita? Napahinga ako ng malalim. Baka sa tono nito na kanina pa umiiyak sa namamalat niyang boses. It's okay, buddy. Ano nangyari? Suminghot ito at tumikim bago sumagot. Gising na siya. Pero hindi na makalakad. Nagwawala siya at pinalayas ako ng kwarto.
Ano gagawin ko, buddy? Napalunok ako napalingon sa asawa ko na nahihimbing pa din. Kakaibang kaba ang lumukob sa dibdib ko. Ibig sabihin gising na siya. Lance, piping usal ko. Buddy, hinahanap ka niya. Can you do me a favor? Can you come over here? Napasa po ako ng ulo. Malakang utang na loob ko kay Lance dahil siya pa rin naman ang sumagip ng buhay ko mula sa ina nito. Okay, we'll be there, buddy. Charles' personal voice. Labag man sa loob ko pero pumayag na lamang ako na magtungo kami ng asawa ko sa Amerika. Nagising na daw si Lance at nahihirapan si Karen na alagaan ito na panay ang pagwawala sa tuwing nagigising. Hindi na ito matanggap na hindi na ito makakalakad, lalo na ang kasal na kami ni Kate. Nahihirapan din si Karen na alagaan ito dahil wala itong ibang kasama sa pag-aalaga sa kanya, kaya kahit ayoko sana dahil nasa kalagitnaan pa lang kami ng honeymoon namin ay wala na akong choice. Isa pa, wala naman na siya magagawa dahil asawa ko na si Kate. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Masaya ako nagising na ito at at the same time, nalulungkot din dahil sa pagkakalumpo nito. Hindi ko rin maintindihan kung bakit may kirot akong nararamdaman dahil nakikita kong baka sa mukha ng asawa ko ang saya at excitement. Para akong nagsaselos kahit hindi naman dapat. Panalo na ako. Una pa lang ay panalo na ako sa puso ng asawa ko pero hindi ko pa rin maiwasang mangamba na makaharap muli ang Lance na iyon. Hindi ko tuloy maiwasang maalala kung paano nito halikan sa labi si Lance noong nag-aagaw buhay ito. Kung paano niyang niyakap at iniyakan maging ang pagdala sa kanya dito sa Amerika para lang makasigurong makakaligtas ito. Alam ko naman at naiintindihan ko na naging mahalaga ding bahagi ng buhay at puso nito si Lance pero nakakaselos pa rin na samahan siya para lang mabisita ang dating kasintahan niya. Pakiramdam ko'y nagiging makasarili na ako. Kung pwede lang ayoko na siya lumapit kay Lance kahit alam ko namang tumatanaw lang siya ng utang na loob sa stepbrother ko. Pagpasok namin sa room nito ay naabutan namin itong pinagsisigawan ang mga nurses at si Karen na umaasikaso dito. Lance, natigilan ito at agad na umamo ang mukha nang marinig at makita si Kate. Napalabi itong naluluhang inilahad ang palad. Mapait ako napangiti na pinangilidan ng luha ng bitawan ni Kate ang kamay ko at kagad na sinalubong ng yakap si Lance na nakaupo sa kanyang kama. Napaiwas ako ng tingin at yumukom pa simple na nagpahid ng luha. Bakit ngayon ka lang? Where have you been? Ani Lance na humihikbing nakasubsob sa tiyan ng asawa ko. Parang pinipira-piraso ang puso ko nang pinahid ng asawa ko ang luha nito at inayos ang magulo nitong buhok. Napakuyom ako ng kamao nang muling niyakap nito ang asawa ko at ginantihan naman itong niyakap habang hinahaplos sa ulo. Hindi ko na kinaya ang nakikita kaya napasunod ako kay Karen nang umiiyak itong lumabas ng silid. Karen, pigil ko sa braso nito. Napahagulol ito na pinihit ko pa, paharap at kinabig na niyakap para aluhin. Naunawaan ko naman ang nararamdaman niya. Mahal na mahal niya si Lance pero hindi man lang makita at ma-appreciate ng stepbrother ko ang efforts nito. Charles! Mapait ako napangiti na hinahagod ito sa likod kasabay ng pagtulo ng luha ko. Ako man ay ayoko nakikitang niyayakap ni Lance ang asawa ko. Napabitaw kami sa isa't isa nang marinig ang boses ng asawa ko sa likuran namin. Baby? Nagpahid ako ng luha bago humarap dito. Napatikim ako dahil parang may kung anong bumaras sa lalamunan ko. Kunot noon naman itong palipat-lipat ng tingin sa amin ni Karen. What's going on here? Why are you two crying? Lumapit ito at pinahid ang luha kong napapalabing nakamata dito na bakas ang pag-aalala. Nothing, baby. Dinaluhan ko lang si Karen. Ano ko't pilit nang umiti dito na napahinga ng malalim bago bumaling kay Karen na lumuluha pa rin. Pulang-pula na mukha nito at namumugto ang mga mata sa kakaiyak. Agad niya itong inalo at niyakap kaya't napahugulol itong sumubsob sa balikat ng kaibigan. Awang-awa na rin ako kay Karen. Kung pwede ko lang pakausapan si Lance na ito na lang ang mahalin at pakawala na ang asawa ko ay ginawa ko na. Pero alam ko namang hindi yun makikinig sa akin. Baka nga hanggang ngayon galit pa rin ito sa akin.
Lumabas muna kami ng ospital at nagtungo sa katapat na coffee shop para magpalipas ng sama ng loob bago bumalik ng ospital. Nakatulog na si Lance ng pagpasok namin. Lagi daw itong nagwawala sa tuwing nagigising at hinahanap ang asawa ko. Lalo daw itong nagwawala nang malamang kasal na kami ni Kate at hindi na siya makakalakad. Napahinga ako ng malalim at lumapit dito na nahihimbing, dala ng gamot na nakaturok dito para kumalma. Naupo ako sa gilid ng kama nito at ginagap ang kamay nito na may swero. Kahit nakatulog na ito ay bahagya pa rin nakasalubong ang makapal at itim niyang kilay. Namumutla na rin ito na bahagyang nangayayat sa ilang buwan nitong pagkakakoma. Sana'y dumating ang araw na magkaayos na tayo. Natanggapin mo na kami ni Kate at bumalik ka na ng mansyon. Malugod ka namin tatanggapin sa pamilya Lance at malugod kitang tatanggapin bilang kapatid ko. Sana'y matanggap mo na ako na maging parte ng buhay mo, bro. Kahit hindi tayo magkadugo, Lance, ituturing pa rin kitang tunay kong kapatid. Dahil iisa ang ama natin. Iisang Monterde tayo. Pagkausap ko dito at tinapik pa sa balikat bago bumalik sa sala kung saan nandoon ang dalawa na masinsinang nag-uusap. Tumagal pa kami na 1 linggo sa Amerika bago bumalik ng bansa ng asawa ko. Mabuti na lang napakausapan ng asawa ko ito na magpagaling at mag-undergo ng therapy. Naiwan pa din si Karen dahil wala namang ibang pamilya si Lance na titingin dito dahil nakakulong na si Hannah at nasa mental si Tita Catherine na ngayon tuluyan na ngang nawala sa katinuan. Mabilis na lumipas sa mga araw hanggang sa umabot ng buwan. Magkaiba pa rin kami ng pinapasukang kumpanya ng asawa ko pero lagi kaming naglalaan ng oras para sa isa't isa. Naging mas clingy at wild pa nga ito habang tumatagal at halos maubusan ako ng lakas sa abot hating gabi ng aming duty sa isa't isa. Nangunot-no ako nang makapa ang katabi kong wala na. Sanay kasi ako ang unang bumabangon sa amin dalawa dahil sarap na sarap itong nahihimbing, nakasiksik sa bisig ko. Baby? Napabalikwas ako at tarantang napatakbo sa banyo nang marinig ko itong duwal ng duwal. Baby? What's wrong? Bulalas ko na agad na dinaluhan itong hinahagod-hagod sa likod. Charles! Napalunok ako na humihikbi na itong namumutla at kitang hinang-hinana. Ayoko na. Ang hirap naman. Pinahid ko ang luha nitong pinaghahalikan sa buong muka. Shh! Dahan na baby. Pa-check up tayo? Umiling ito't napanguso. Inaantok ako baby. Let's cuddle the whole day. Okay? Pilit akong ngumiti at tumango sa paglalambing nito na mariing humalik sa noon nito. Kahit paano'y umaliwalas ang magandang mukha nito sa pagpayag ko na dumito na muna kami sa mansyon. Inakay ko itong palabas nang matapos mag-gargle at hilamos. Nangihina pa rin itong latang-lata, ang itsurang halos hindi maitayo ang nalalambot na mga tuhod. Maingat ko itong inalalaya na makahigang muli ng kama at binihisa ng shirt ko at underwear nito dahil kapwa pa rin kaming hubad. Ayaw kasi nito na nakadamit kami kapag matutulog para daw damang-dama namin ang init ng isa't isa. I'll just call our family doctor. Tumango lang itong pilit na ngumiti. Tumayo na akong dinampot ang cellphone ko sa bedside table at tinawagan si Doc Cecilia. Ang personal doctor ni Mommy at Daddy na kaibigan na rin ng pamilya namin. Agad naman itong nagtungo dito sa mansyon nang malaman na kailangan ko ito. Kabado ako habang nakamasid sa dalawa na masinsinang nag-uusap at bakas ang tuwa sa kanilang dalawa. Nakakainis naman kasi dahil pinalayo pa nila ako para hindi marinig ang pag-uusap nila kung anong karamdaman ng asawa ko. Napabuga ako ng hangin at hindi na nakatiis na lumapit sa gawi ng mga ito sa kama. Doc, anong problema? May sakit bang asawa ko? Malala ba? Ano pwede natin gawin? Kabado at sunod-sunod kong tanong. Para nanlulukso ang puso ko sobrang bilis ng tibok. Napangiti ito at umiling lang naman ito sa akin na ikinakunot noo ko na napapapilig ng ulo dito. Calm down, Mr. Monterde. There's nothing to worry about. It's normal for her na makaramdam ng morning sickness. Partikular na ang pagsusuka, panghihina at pagbabago ng atmosphere niya. Anyway, Mrs. Monterde, visit me in my office, ha? And don't forget to take your medicines and vitamins. Nakangiting baling nito sa asawa ko. Lalong napakunot ako at hindi maintindihan ang punto nito.
Oh, go ahead, Mr. and Miss Monterde. Congratulations again. Congrats, newly daddy. Nakangiting tapik nito sa balikat ko. Thank you again, Doc. Take care. Pahabol pa ng asawa kong ikinatango ni Doc Cecilia bago lumabas ng silid naming mag-asawa. Napapapilig ako ng ulo na hindi maintindihan ang mga nangyayari. Anong meron, baby? Hindi ko yata gets. Kunot noong tanong ko. Napahagikik naman itong yumakap sa akin ng napakahigpit. Mayapay hinawakan nito ang palad ko at dinala sa bandang puso nito. Naluluha itong tumitig sa mga mata ko na nagniningning ang mga mata. Napaawang ang mga labi ko nang mahimigan ko na nangyayari at tumulo ang luha. You mean? Tumangutango itong pumatak na rin ang masaganang luha na may matamis na ngiti sa mga labing. Nakamata din sa akin. Yes, Charles. Finally, magiging daddy ka na. I'm 3 months pregnant, baby. Kate's Personal Voice. 5 years later. Congratulations! Sabay-sabay na hiyawan ng mga bisita namin, kasama ng buong barkada at pamilya namin ng asawa ko. It's our 3rd wedding day at dito ginanap sa El Nido, Palawan, kung saan una kaming nagtagpo ni Charles. Narantahan namin ang buong resort para walang ibang makapasok na hindi imbitado para na rin sa seguridad namin lahat. Naglalakad na rin ang mga anak namin at nakakapagsalita na, yes, mga, dahil ang magaling kong asawa, quadruplets lang naman ang itinanim nito sa akin. 2 babae at 2 lalaki na kay lulusog. Si Kiro ang panganay, sumunod si Kiranz, bago si Catherine at ang bunso naming si Kathleen. Tuwang-tuwa ang mga bisita, lalo na ang mga kaibigan at pamilya namin sa sobrang kakulitan at kabibuhan ng mga ito. Nakakatampo lang dahil likas na mas malakas ang dugo ng asawa ko sa mga ito at walang man lang humawig sa akin ni isa. Kahit sa mga princess namin ay si Charles ang kamukha. Natigilan ako sa paglakad sa red carpet nang makita si Karen na bumungad sa entrance. Maluha-luha itong tumitig sa akin ng nakangiti. Napasunod ang tingin ko at ng mga bisita nang may binatang kasunod ito na naka-formal attire at naka-sunglass pa. Nanlaki ang mga mata ko nang unti-unting humakbang ito sa kinaroroonan ko. Lance! Bulalas ko at sinalubong ito ng yakap. Natatawa naman itong gumanti ng yakap sa akin at makailang beses akong inalikan sa ulo. Sobrang saya ko na matapos ang 3 taon na pag-undergo nito ng therapy sa Amerika, kasama si Karen ay nakakalakad na itong muli. Bumalik na rin ang tikas ng pangangatawan nito at dating kagupuhang taglay. Napakaaliwalas na ng mukha nito, nakitang nangingislap na rin ang mga matang katulad ng dati. Joey, my gorgeous sister-in-law. Napalabi akong pinangilitan ng luha na kumapit sa braso nitong inilahad at nakangiting naglakad ng red carpet patungo sa harap kung saan naghihintay ang asawa ko na panay din ang pahid ng luha habang nakamata sa amin 2 ni Lance na nakangiti dito. Nakangiting iniabot ni Lance ang palad ko dito, kasabay ng pagtapik sa balikat nito at lumuhod itong isa-isang niyakap at tinalikan ng mga anak namin bago muli kaming binalingang mag-asawa. Karga ang quadruplets na nakangunyapit na sa kanya. Congratulations, brother. Ikaw naman talaga ang panalo from the start. Kasi kahit naging girlfriend ko na, si Kate dati, I never felt that she treated me more than a friend. I can see kung gaano kayo kasaya sa isa't isa. Kaya hindi na ako hahadlang pa. Maaari bang magsimula tayong muli bilang magkapatid? Nangingiting saad nito sa asawa ko na ikinatulo muli na luha namin. Agad itong niyakap ng asawa ko na niyakap din itong nagkatapikan sila ng balikat. Maging ang lahat ng bisita ay lumuluhang nanonood sa aming 3 dito sa harapan. Lumapit din si Daddy Frederick at Mommy Sheila para yakapin ito at i-welcome back na napapahagulhol pang niyakap ang mga magulang. Welcome back, son. Welcome back. Maluhaluhang saad ni Daddy na tinapik sa balikat si Lance. Thanks, Dad. Mommy. Napalabi si Mommy na naglahad ng brasong agad namang pinagbigyan ni Lance at mahigpit na niyakap si Mommy Sheila. Welcome back, son.
ani Mommy. Nagkatawanan kaming muling nagyakapang pamilya at ang mga baliw kong kaibigan ay binitbit lang naman si Karen na namumulang nakipagyakapan sa aming pamilya dito sa harapan habang pinapalakpakan na ng mga bisita at bumabatingting na sa kani-kanilang baso at kubyertos. Masaya naming idinaos ang wedding day namin ng asawa ko kahit pangatlong beses na namin itong naikasal. Una sa Baguio kung saan garden wedding ang tema. Pangalawa, noong sa church wedding ang tema namin na isinapubliko namin. At ngayon pang 5th anniversary namin, ang tema ay beach wedding. Pinagbigyan din kami ng mga magulang namin na magbakasyon muna para maglaan ng oras sa aming mag-asawa. Kasama syempre ang quadruplets namin kay Kukulit na lang lagi na tila hindi nauubusan ng energy sa katawan. 4 pa naman sila kaya 4 times din ang kakulitan, kalokohan at pagod. Pero 4 times din ang sayang hatid sa puso namin mag-asawa na inaalagaan ang bunga ng aming pagmamahalan. Matapos ang isang buwang bakasyon namin kasama ang mga bata sa Japan ay bumalik din kami ng bansa dahil sa trabaho namin bilang mga CEO ng aming kumpanya. Siya sa Montardes Real Estate Corporations at ako naman sa Del Mundo Real Estate Corporations. Katulong din ito sila sa pagpapatakbo ng iba pa nilang kumpanya habang kasalukuyan ng Vice Presidente si Daddy Frederick at ngayon tumatakbong President this coming election. Napapabuga ako ng hangin habang nakaupo dito sa waiting area ng mga bisita dito sa BOC. Kabado ako dahil ilang taon na rin ang nakalipas at ngayon ko lang ito kakaharapin. Napaayos ako ng upo nang makita itong hawak ng 2 jail guard na hinatid dito sa gawi ko. Natigilan pa ito nang makita ako pero agad ding umaliwalas ang muka na malalaki ang hakbang na lumapit sa akin na ikinangiti ko at sinalubong ito ng mahigpit na yakap. Kate! Mahagulhol na tumbigkas sa pangalan ko. Tumulo ang luha ko na mas niyakap itong umiiyak sa balikat ko. Kumusta ka? Nag-aalalang tanong ko na pinahid ang luha nito. Napakalaki na nang ibinagsak ng katawan nito na may mga peklat na rin sa katawan. May mga sariwa pa itong pasa at kita ang pangangayayat nito. Napakuyom ako ng kamao na nagtagis ang panga na sinuri ang kabuuan nito. Kahit hindi ito magsalita, hindi ako bulag at tanga para hindi mahirnalaang pinapahirapan ito dito sa looban. Patawarin mo ako kahit hindi ko alam ang ginagawa ko noon. Dala na rin ang pagkadesperada ko na makuhang muli si Charles. Pakiusap, ilabas mo na ako dito. Pangako hindi ko na kayo guguluhin pa. Ayoko na dito. Araw-gabi nila akong pinagpapasapasahang bugbugin at alilain. Kumihikbing sumbong nito. Shh! Tahan na, Bes. Don't worry. Kaya nga ako nandito para ilabas ka na. Lalo itong napahagulhol na mahigpit akong niyakap. Nakangiti akong patuloy din sa pagtulo ng luha. Para akong nabunutan ng tinik sa dibdib na nagkapatawaran na kami nito. Ang ating best friend ko. Charles' personal voice. Naging magaan ang paglipas ng mga araw sa pagsasama namin ni Kate. Magkatulong kaming pinamumunuan ng kumpanya ni Daddy na ipinangalan sa akin, ang Monterde Empire Group of Companies. Napaka hands-on mom and wife nito sa aming mag-aama niya. Bagay na lalo kong ikinahanga sa kanya. Kahit sa kumpanya ay napaka maasikaso nito sa akin at sa gabi naman ay sa mga anak namin. Alam ko na marami pa kaming kakaharapin pagsubok ng asawa ko sa hinaharap. Pero nakahanda kaming harapin anuman ang ibato ng tadhana sa amin dahil nakakasigurado kami makakaya namin lagpasan ang mga iyon ng magkasama. Hindi naman perpekto ang pagsasama namin mag-asawa. Parang sa mga ordinaryong couples lang. Nagkakatampuhan, nagkakasagutan, nagkakasalusan. But at the end of the day, nagkakasuyuan at patawaran kami mag-asawa. Wala na akong mahihiling pang iba dahil meron na akong isang masaya at malaking pamilyang nabuo. Kasama ang babaeng pinakamamahal ko, si Kate Del Mundo.